Mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat mga kabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin agad mga kabayan. Ito po mga tambay, binobola po at niluluko pa ng isang DILG secretary ang mga Pilipino mga kabayan. Ginagawa po tayong tangat, bobo at gago. Dahil ano po sabi po ng isang DILG secretary Rimulya? Na hindi daw po magkaagulo sa Pilipinas dahil ang mga Pilipino naman daw po ay hindi katulad ng Indonesia at Nepal mga katambay. Ibang klase po ito mga kabayan. Bakit? Ang mga Pilipino po ba ay bobo, tanga at kayang tanggapin ang ginagawa pong korupsyon, anomalya sa bansa at napakarami inuutang taon-taon ay tatanggapin ng mga Pilipino ang ganyang klaseng paglilingkod at hindi kailangan magkagulo. Dahil okay lang na kayo'y magnakaw sa amin at ibaon nyo pa kami sa utang. Magaling po ang DILG Secretary. At nababasa niya po ang isip ng mga Pilipino, mga kababayan. Pakinggan po natin. Ang mga Pilipino naman hindi ganyan, 'di ba? Even at our worst, hindi tayo nanununog ng lugar, 'di ba? Pero siyempre, all contingencies considered, we will be prepared naman. Pero sa tingin ko hindi aabot 'ton. Magulo ang sitwasyon ngayon sa Indonesia at Nepal. Sa Indonesia, kaliwat kanan ang demonstrasyon bilang pagtuligsa sa malaking sahod ng kanilang mga mambabatas. Sa Nepal naman, sinunog ang opisina ng Prime Minister bilang pagkundina sa katiwalian at bunsod ng kinakaharap ngayon na anomalya ng ilang personalidad at politiko kaugnay sa flood control project ng bansa. Mayroon na ring ilang grupo na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya at pagtutol sa pamamagitan ng kilos protesta. Ngunit sa kabila nito, naniniwala sa Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na hindi matutulad ang Pilipinas sa dalawang bansa. All contingencies have been considered. Pero ang operative phrase namin is people want accountability but not instability. So we will prevent the instability. Si Philippine National Police Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., sinabing nakahanda ang pulisya sa mga kilos protesta. Ayon kay Secretary Rimulya, hindi nila pipigilan ang mga protesta kung may permit ang mga ito. We have already our security plan for dispersal or crowd management and for security. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then Yung po mga tambay, syempre unang-una, gigipitin nila sa permit. Ganyan po yan ganyan po ang gobyerno na talagang gagawa ng paraan mga tambay. Una-una, pag magrarally ka, yan po ang una nilang gagawin pamamaraan kasi. Gigipitin ka sa permit. Hindi po ba? At yung sinasabi po ni Secretary Rimulya, mga tambay, ng DILG, mga kabayan, para pong ang pinalalabas po nila, ang mga Pilipino po ay hindi po kasing galing at kasing husay ng mga nasa Nepal na mga mamamayan doon at Indonesia. Kasi doon, hindi po nila natanggap ang ginagawa po. Yun katulad po sa Indonesia, di ba? At Nepal, ang una po nilang pinag-aklas doon yung napakalalaking sweldo ng mga politiko nila ron. At siyempre po yung korupsyon, sweldo at korupsyon. Samantalang sa atin, mga tambay, ibang klase po. Mas malala pa nga sa atin Hindi po ba? Doon sweldo pa lang at korupsyon. Sa atin, may issue pa ng pulburon. May bonus pa. Di po ba? Dahil halos lahat ng politiko sa atin ay takot magpa-hair follicle pulburon test. Ang gusto lang sa ihi. Kaya mas grabe pa ang sitwasyon sa ating bansa Hindi lang po korupsyon ng mga politiko. Pati po issue ng mga pulburon na gumagamit mga ito umano. Napakalala po. At siyempre po, yung presidente natin matindi. Matindi po. Ikaw ba naman, magpatapong ka ng presidente na walang due process? Yung soberenya mo, binastos mo. Di ba, lagi ko po sinasabi may sarili tayong soberenya. Hindi tayo dapat magpasakop sa ibang bansa. Hindi po ba? Nilagay mo sa kahihiyan.
Sa tingin mo, katanggap-tanggap sa mga Pilipino yung mga pinagagawa ng ating gobyerno ngayon? Hindi po ba? Grabe. Dinala tayo sa mga issue na ganyan, pulburon, korupsyon, at ibinabaon pa tayo sa utang na tayo po ang magbabayad. Tapos, napakaraming issue ng korupsyon sa Kongreso. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga pinagagawa nila riyan. Yung GAA nga lang. Hindi po ba? 241 billion ayon kay Congressman Ungab. Ano pa? Ginto sa Central Bank. Pera sa SSS, sa GSIS, PDIC, PhilHealth. Hindi po ba? At Maharlika Investment Fund. At korupsyon po sa mga proyekto ng gobyerno na hawak ng DPWH. Hindi po ba? Flood control pa lang po ang naiimbestigahan dyan. At hindi pa tapos ang investigasyon kasi nagkakaroon po ng takipan. Takipan. Kailangan hindi managot ng mga politiko. Hindi po ba? Sa tingin mo, hindi mag-aaklas ang mga Pilipino? At talagang sinasabi mo na hindi mangyayari yung mangyayari sa atin sa Nepal at sa Indonesia? Mga kabayan, masasabi mo po ba yan, Secretary Remulla, na ang mga Pilipino ay hindi galit na ninanakawan ng bansa, ninanakawan ng bayan, inuubos ang pera ng bansa ng mga politiko? Ano, tatawat na mananahimik lang ang mga Pilipino? Ganun po ba ang gusto niyo mangyari? Na maghahari ang kasamaan at ang mga magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa? Mainam pa nga no? Mainam pa yung ginagawa ng Nepal at ng Indonesia. Talagang tinuldukan nila ang kawalanghiyaan at kademonyohan ng mga politiko ron. Kaya lang dito po sa ating bansa, mga kabayan, iba. Pati po ang ating mga men in uniform ay talaga pong puprotektahan po ang sinasabi po na yung nangyayari sa ating bansa, nakaguluhan sa pera, kaguluhan sa korupsyon, ay kailangan proteksyonan at hindi po ito mawala sa kapangyarihan. Kaya wala po tayong aasahan, mga kabayan, sa mga men in uniform natin yata, sa kapulisan at sa kasundaluhan. Kasi mas protektado po nila ang nangyayari po sa ating bansa. At kailangan manatili pa sa ganitong sitwasyon ng ating bansa. At manatili po sila sa kapangyarihan na kung anong meron silang posisyon. Poprotektahan po yan ng kapulisan. At baka po pati ang kasundaluhan ay protektado rin po ang kasalukuyang administrasyon. Dahil po tanggap na tanggap po ng mga ito ang nangyayari po sa ating bansa. Okay lang po yata sa kanila na ang bansa natin ay mabaon po sa utang at maubos sa korupsyon ang mga pera ng buwis ng bayan. At siyempre okay lang po yata sa kanila na meron pong mga politiko, lalong-lalo ang Pangulo, na may issue ng pulburon at coke. Okay lang po yan sa mga men in uniform na magkaroon po sila ng commander-in-chief na gumagamit ng pulburon at coke. Ganyan po ang dignidad. Yung dignity, ganyan po ngayon sa ating bansa. Sa bagong henerasyon o bagong Pilipinas, ang lahat po ay may dignidad. Pati po ang mga men in uniform po natin ay may dignity. Makabansa, makabayan, may dignidad. Di ba? Kaya nga po sila ay talagang kahanga-hanga. Pwede mo ipagpagawa ng kanya-kanyang mga ribulto ang mga tao na ito, mga kababayan. Kaya po mga kababayan, tingnan po natin kung mapipigilan po nila. Napakarami na po nating mga kababayan na talagang nagpiprepare na po at tuluyan na po na talagang iprotesta ang systematic na mahigit 3 taon na ginawa pong korupsyon nila sa ating bansa. At lalong-lalo po yung pagiging hudas, mga kababayan, taksil ng bayan na ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte na walang due process, mga kababayan. Ibang klase po ang ating gobyerno ngayon. Kaya dito po mga tambay, tingnan po natin ang sinasabi po ng isang sekretary ng DILG na si Remulla. Kung kaya niya po na panindigan, na kaya niya pong bobohin, gaguhin, at gawin tanga ang mga Pilipino sa nangyayari po sa ating bansa
na parang tatanggapin mo na lang at hindi ka nakikibo. At parang sinasabi niya na ang mga Pilipino ay kailanman ay hindi gagaya at gagawin ang ginagawa po at ginagawa na sa Nepal at sa Indonesia, mga kababayan. At tayo po ay nakikiisa, siyempre po, nananawagan din po tayo na tayo po ay makisama at makiisa sa ginagawa pong protesta rin po. Siyempre po, napaka-importante po yan na tayo po ay magpahayag ng ating saloobin dahil po sa nangyayari po na hindi po tayo tinitigilan ng mga magnanakaw at nagpapakademonyo sa pera ng bayan na mga politiko, mga kababayan. Nandiyan po siyempre po ang ating nagsasalita po natin mga kababayan. Nandiyan po siyempre po sila Ka Eric at sila dating PIDEA agent, siyempre po si Jonathan Morales, at nandiyan din po ang mga grupo po nila Atty. Topacio, Atty. Torion, Atty. Vic, Atty. Bondok, sila Atty. Trixie Cruz Angeles, siyempre po. At siyempre po yung mga grupo po nila ng dating actress po na sila Vivian Velez, mga tambay, at marami pang iba, mga kabayan, ang nagpapahayag po na talagang kailangan pong tayo po magpahayag at kundinahin po natin ang ginagawa po nilang mahigit 3 taon na korupsyon. Hindi lang po flood control ang issue rito. Halos lahat po ay dapat pong silipin. Lahat po halos kasi ng ahensya ng gobyerno ngayon ay nasasangkot sa issue ng korupsyon. Mga kababayan, pati po ang LGUs, lahat po. Dahil po wala pong kamay na bakal ang nakaupo ngayon. Wala po. Kaya po lahat po ngayon halos pati sa LGUs ay sangkot po sa issue ng korupsyon. Hindi po ba mga kababayan? Makiisa po tayo mga tambay sa mga kababayan natin, lalong-lalo po sa mga nabanggit po natin mga kababayan na nananawagan po ang mga grupo po nila Atty. Topacio, di po ba? Ulitin natin sila Jonathan Morales, sila Ka Eric, mga kababayan, sila Atty. Bondok, Atty. Torion, Atty. Vic, Atty. Trixie Cruz Angeles, sila Vivian Velez, at marami pang grupo mga tambay na talagang nananawagan po. Makiisa po tayo mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. At siyempre po, sana po magtagumpay po ang katotohanan at mapalitan. Napakasarap na pong palitan hanggat maaari ang liderato para naman po umayos man lang po ang ating bansa. Kasi talagang grabe po ang ginawa ng 3 taon eh. Di po ba? Kailangan po iayos mo ng bansa pagka ganito po ang nakaupo na may issue pa ng pulburon at isang damukal na issue ng korupsyon. Wala pong patutunguhan ng ating bansa. Kailangan po ito iayos. Magkaroon po ng bagong liderato. Di ba? At kung sana nga po, kung matutuloy ang mga kudeta na yan, kung matuloy man, i-abolish po lahat yan. I-abolish po lahat ng mga politiko. Dahil po naging mga gahama na po yan. Nagsitanda na po halos dyan yan. Tumanda na po mga magnanakaw umano yan, mga politiko na yan. At dapat po dyan ay talagang i-abolish po lahat yan, mga kabayan. Yan lang po magiging solusyon dyan para mapatino kahit papaano ang gobyerno ng Pilipinas. Pero kung sila po'y mananatili pa rin dyan, mahirap pong tumino ng 100%. O kahit sabihin mo 50%, ay napakahirap tumino ng gobyerno. Matino man ang presidente, siya lang ang matino. Paano yung nasa baba na hindi matino? Di ganun pa rin. Isang dali ka lang, katulad na nangyari kay dating Pangulong Duterte. 6 na taon lang na naglaylo ang mga magnanakaw na mga politiko. 6 na taon naglaylo. Pero pagka napalitan ng weak leader ang bansa, tuwan-tuwa po ang mga magnanakaw na politiko. Katulad po ngayon. Nagdiriwang po sila. Parang piyesta. Buffet ang kanilang pera. Ganyan po nangyayari sa ating bansa. Kaya kailangan po talagang totally i-abolish mo sila, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At sa patuloy po nagsusubscribe po sa inyong lingkod. Thank you po mga kababayan. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. At syempre po sa ating po mga nagbibigay ng biyaya at tulong. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre mga kababayan, ganun din po.
na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan po. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan at madugtungan ng kanyang buhay at kalakasan at makabalik sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, magdasal din po tayo para po sa ating mga pamilya at sa ating po mga sarili na tayo po'y maingatan. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye!